Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ray Fernandez at shoutout kay Roel Bulalaki. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos ng kakaibang liwanag, isang piraso ng tel ang seda na halos kasing laki ng palad ang lumitaw sa kamay ng panggolan. Sa tela, ilang kakaibang ruta ang malabo na iginuhit, at ang gitna ay minarkahan ng pula. Sa tabi ng markang circle, may nakatayong silkworm word. Ano ito? Nakakunot ang noo ni Aaron at nagtanong, ewan ko ba? It should be a treasure map. Panggolan helpless way, dapat ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron. Ano ang sagot? Sa'yo na, pero sabi mo sa akin dapat, huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Nako, nakita ko ang bagay na to sa lupa malapit sa akin mula noon. Ipinanganak ako, kapag ako ay naging tao, huhukayin ko ito. Mukhang mahiwaga, kaya natural kong naisip na dapat itong maging mapa ng kayamanan. Sabi ng panggolan. Aaron ay hindi maiwasang magduda sa Diyos, ang larawang ito ay malapit sa lugar kung saan ka ipinanganak. Oo, sa katunayan, ito ay hindi nakakagulat. Sa kakayahan ng panggolan Earth Spirit Beads, natural na madaling makahanap ng mga bagay sa nakapalibot na daang milya ng lupa. Pero hindi ko alam kung bakit, siguro dahil sa nakagat ng ahas minsan, kahit papaano ay dudugtong ito ng Aaron sa Ginseng Baby at Vulcanstone. May maglalagay ba ng treasure map malapit sa panggolan mula sa simula, naghihintay sa panggolan na subaybayan ito hanggang dito kasama ang mapa, at pagkatapos ay makilala ang kanyang sarili. Ngunit iyon ay katawa-tawa, hindi ba? Hindi pa banggitin noong ipinanganak ang panggolan, 7 taon na ang nakalipas nang siya ay dumating sa nayon, na nangangahulugan din na ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng dalawa ay hindi bababa sa 7 taon. Shit! Sinong naghula na pupunta siya dito 7 taon na ang nakakaraan? Akala ko ito ay isang kayamanan, ngunit nakita ko ito sa kahabaan ng mapa, ngunit ito ay isang nayon. Hindi kawili-wili ang sinabi ni Panggolan. Nanlumo ang Panggolan na gusto pa niyang punatin ang mapa ng kayamanan. Ngunit sino ang nakakaalam, hiniling ni Peiho ang Panggolan para sa mga taga-nayon sa itinalagang lugar nang hindi siya humingi ng kasal. Sa katunayan, sa paglipas ng mga taon, curious din ako kung bakit pinili ni Peiho ang babae sa nayon na iyon, kaya palihim akong nag-iimbestiga. Ano ang nahanap mo? Siyasatin ang larawan sa aking kamay. Ano ang ibig mong sabihin? Gaya ng 2 gisantes sa palad ng Peiho, may mapa na halos kapareho ng sa akin. Agad na kumunot ang noo ni Aaron. May 2 mapa ng kayamanan. Malakas na tumanggo si Panggolan, ang parehong larawan ay tumuturo sa nayon, at may salitang, silkworm, at ang mga batang babae sa nayon ay maaaring pansamantalang makalimutan si Peiho ng Xiaoxiaer. Kaya naman, kinailangan kong imbestigahan ang nayong ito at ang tinatawag na silkworm. Nang bumisita ako sa libu-libong kabundukan at tubig, hindi ko marinig ang alamat ng mga uod. Hanggang isang beses, nang mag-alok ako ng isang batang babae kay Peiho, narinig ko, ang kanyang pag-uusap sa kanyang ama, at nakuha ang alamat ng mga silkworm sa oras na iyon, iniisip ko. Ang uod ba sa larawang ito ay alamat ng uod na ito? Tahimik na tumanggo si Aaron at hindi nagsalita. Ngayon ay tila ang mga tao sa nayon ay talagang malamang na mga silkworm. Bagaman ang hitsura ay hindi masyadong pare-pareho, ang 2 mapa ng kayamanan ay tumutukoy sa parehong lugar, at ang itinatag na katotohanan na si Peiho ay biglang tumalon at lumundag pagkatapos na sumipsip ng mga batang babae sa nayon ng ilang taon lamang ay tila sumusuporta sa katotohanan ito, ang nakakapuot ay ang matanda. Kilin ng Shengrun. Bilang miyembro ng pamilya Kilin, may kakayahan siyang malaman ang nakaraan, ngunit ang mga kalakal ay tahimik sa lahat ng oras.
Sa kabaligtaran, sinunog niya ang apoy sa akin. Speaking of this, Pangolin is very depressed. What do you mean? Sinabi niya na ako ay isang local spirit pearl, kung hindi ako pupunta para hanapin ang Devil Heart at puntahan ang kanyang anak, bakit mo sinasabing nalulumbay ako? Nanlumo si Pangolin. Naunawaan ni Aaron, no wonder gusto siyang kunin ni Pangolin para hanapin si Shengram, kaya pala, pero mas komplikado talaga ang matandang Shengram kaysa sa inaakala niya. At saka, may kakayahan siyang malaman ang nakaraan. Malapit na tayo, sabi ng Pangolin. At ang bilis din bumaba, at ngayon, sanayon. Kung dati, tiwala pa rin si Wang Simon at iba pa sa Aaron, unti-unting nagbago ang kanilang kaisipan sa paglipas ng panahon. Ngayon, isang grupo ng mga tao ang nag-aalala. Pabalik-balik ang lakad nila, minsan nakataas ang mga mata at tumitingin sa labas ng village, buong gabi na. Bakit hindi ka pa bumabalik, Batang Ziyahan? Nag-aalalang tumingin si Lei Gong kay Wang Simon at sa iba pa. Hindi mo ba sinabi na madaling napatay ng batang si Ziyahan ang dilaw na halimaw noon pa man? Ngunit, si Wang Simon ay nag-aalala rin at sinabing nataranta, huwag mag-alala. Tutuperin ko ang aking salita. Hindi ko kailanman tatanggihan na tanggapin ang aking appointment sa pagsusugal. Kung hindi bumalik ang patay na may sakit na manok, kahit anong gusto mo. Ngunit tiyak na babalik siya. Miss Wang, hindi ito isang bagay ng pagsusugal, ngunit ang lahat ay nag-aalala tungkol sa batang si Ziyahan. Si Lei Gong ay walang magawa at mapait. Natural na alam ni Wang Simon na ang mga taga-nayon ay walang ibang kahulugan, ngunit ang Aaron ay lumipas ang gabi nang walang anumang paggalaw. Siya ay labis na nag-aalala. Natural, wala siyang magandang mukha para sa mga taga-nayon. Sister Ningyu, sinabi mo na ang Aaron ay lumabas buong gabi, at ang lupa ay yumanig at ang mga bundok ay yumanig ng napakatagal. Bakit hindi mo siya nakita? Lumabas ba siya para maglaro? Tumingin si Wang Simon kay Ningyu. Sumimangot si Ningyu, nandito pa rin si Nianer. Bakit hindi siya bumalik sa lalong madaling panahon? Ang problema ngayon ay kahit si Chen Shuang na sumama sa kanya ay walang balita. Moyang, Lu Yuan, nakabalik na ba sila? Tanong pabalik ni Ningyu. Masama din ang tingin ni Moyang at umiling, what the hell? Ang mga disipulo ni Lu Yuan sa tuktok ng asol na bundok ay naghahanap ng isang tao sa loob ng halos 2 oras. Posible kayang may nangyari na sa kanila. Malamig na sabi ng nagyayelong buwan. Halos nang bumagsak ang kanyang boses, isang ingay ang nagmula sa malayo. Tumangala sila at nakita nila si Lu Yuan na mabilis na bumalik sa nayon kasama ang isang grupo ng mga disipulo. Sa kanilang gitna, si Chen Shuang ay nahuli nila. Gayunpaman, si Chen Shuang ay lubos na lumalaban, nakabalik na sila, nandyan si Chen Shuang. Pero 3,000. Nang makita ito ng isang grupo ng mga tao, agad silang natuwa, ngunit agad silang nag-alala. Sa pag-aalala ng lahat, tumakbo si Lu Yuan doon kasama ang mga taong may hawak kay Chen Shuang, bitawan mo ako, hahanap ako ng 3,000, hahanap ako ng 3,000. Halos sa sandaling huminto siya. Galit na umungol si Chen Shuang, ano ang nangyayari? Sumimangot ang buwan, ang mga nakapaligid na bundok ay ganap na patag, ngunit ang figure ng Aaron ay hindi makita. Natagpuan lang namin ang nasugatan na si Chen Shuang 100 milya ang layo sa malapit. Gayunpaman, makikita mo, sabi ni Lu Yuan at bahagyang ibinaba ang kanyang ulo. Nagmamadaling umalis si Aaron at Pangolin kaya't wala ng oras si Aaron para kumustahin si Chen Shuang. Kaya, nang makatakas si Chen Shuang mula sa pagsabog ng bundok, patuloy niyang hinahanap si Aaron na kinakabahan, kahit isang beses natagpuan ang 100 milya ang layo. Dahil dito, pinalawak ni Lu Yuan at ng iba pang talento ang kanilang saklaw dahil sa paghahanap sa kanya, at natural na maaantala ang oras ng mahabang panahon. Chen Shuang, anong nangyari? Nagmamadaling pumunta si Ningyu kay Chen Shuang, hinawakan ang kanyang balikat at nagmamadaling nagtanong, ako. Hindi ko alam. Umiling si Chen Shuang, sa araw na iyon, Aaron at ako ay pumasok sa bundok upang makipagkita sa halimaw, ngunit hindi alam ng halimaw kung anong mga magic trick ang ginawa niya, na nabighani sa Aaron at sa akin halimaw. Pagkatapos nito, gumuho ang mga bundok at nabasag ang lupa. Nang makatakas ako, Aaron at ang halimaw, nawala na. Sinabi ito ni Chen Shuang. Luha pa nga ang isang pares ng magagandang mata dahil sa sobrang pagkabalisa nila, ano?
Sabay-sabay na ikinagulat ni Ning Yu ang ilang tao, tapos na, tapos na. Ang batang si Zia, tila namatay siya kasama ang halimaw. Ang matandang punong nayon ay umiyak na parang patay na anak, batang Zia. Upang mailigtas ang mga tao sa aming nayon, iniaalay namin ngayon ang aming mga buhay para sa katwiran. Ang mga tao sa aming nayon ay talagang nahihiya. Ibinabari ni Lei Gang ang kanyang ulo, at ang buong tao ay labis na nalungkot. Sa sandaling magsalita sila, ang iba pang mga taga-nayon ay sama-samang nagyuko ng kanilang mga ulo, na parang tahimik. Ano ang pinagsasabi mo? Aaron, hindi pa siya patay. Bagay lang siya saglit. Agad na sumigaw si Wang Siman, at pagkatapos ay lumakad ng ilang hakbang patungo sa pinuno ng nayon, ngayon ay isang katotohanan na ang dilaw na halimaw na buhangin ay patay na. Natalo ka sa taya mo. I want to make a condition. Miss, alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin, pero... Sinabi ito ni Lei Gang at walang magawang bumantong hininga. Okay, miss, banggitin mo na. Pinigilan ng matandang punong nayon si Lei Gang at tumango, may gusto ako. Malamig na sabi ni Wang Siman. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa mga salita ni Wang Siman, natural na nararamdaman ni Ning Yu at ng iba pa na may mali. Hindi alam ang buhay at kamatayan ni Aaron, ngunit binanggit niya ang appointment sa pagsusugal sa ngayon. Gayunpaman, sa pag-aakalang siya ay isang kaibigan ng Aaron, na ang kinaroroonan ay hindi alam, hindi niya ito matanggap sa loob ng ilang panahon, ngunit naiintindihan niya ito, batang Zia Han, upang mailigtas ang nayon, namatay siya kasama ng demonyo. May kasunduan man sa sugal o wala, dapat ay lubos na nagpapasalamat ang mga tao sa ating baryo. Huwag magsabi ng kahit ano. Gustuhin mo man ang buhay ko, maaari mong kunin ito anumang oras. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng matandang punong nayon na, okay, magsaya ka. Nang bumagsak ang boses ni Wang Siman, kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang cuff at ibinigay ito sa matandang pinuno ng nayon. Ang matandang pinuno ng nayon ay tumingin kay Wang Siman na may kain na hinala. Pagkatapos ay mabilis niyang binuksan ang note. Gayunpaman, sa sandaling buksan niya ang tala, ang matandang pinuno ng nayon ay nabigla, at maging ang note sa kanyang kamay ay hindi napigil ang mahulog sa lupa. Hindi maiwasang tingnan ni Lei Gang at ng isang grupo ng matatanda sa nayon ang papel na nahulog sa lupa. Bahagyang nabuksan ang papel, at may nakitang pattern. Hindi makita ni Ning Yu at ng iba pa ang partikular na hugis ng pattern sa itaas. Gayunpaman, ang mga matatandang lalaki sa likod ng matandang punong nayon ay halos nabigla gaya ng matandang pinuno ng nayon, ikaw. Sino ka ba? Biglang tumangala ang matandang punong nayon at gulat na tumingin kay Wang Siman. Hindi nagbago ang mukha ni Wang Siman, matandang punong nayon, handang sumugal at umamin ng pagkatalo, hindi ba? Hindi mo sisirain ang iyong pangako. Nagmamadali ang matandang punong nayon, ngunit sa pag-iisip, tumango siya. Lei Gang, ibigay ang bagay na ito sa mga tagalabas. Sa isang panig, sunod-sunod din ang panawagan ng ilang matatanda na, kailangang tuparin ng mga tao sa aming nayon ang kanilang mga pangako. Paano nila masisira ang kanilang mga pangako? Hindi nasisiyahang sumigaw ang matandang punong nayon, ang taya ay gustong bumalik ni Aaron na may dalang dilaw, Sand Monster, o Aaron ang pumatay sa Yellow Sand Monster at babalik. Ngayon, patay na ang Yellow Sand Monster, pero hindi pa bumabalik ang Aaron. Ang taya na ito ay maaring hindi tayo natalo. Lei Gang daw, ito ay tiyak na dahil ang Aaron ay nabigo na bumalik at gamitin ang kanyang sariling buhay upang iligtas tayo mula sa mga sakunan na dapat nating matugunan ang kanilang mga kinakailangan. Ito ay hindi makatwiran, ngunit ito ay makatwiran. Ang matandang pinuno ng nayon ay tahasang sinabi. Pagkaraan ng ilang salita, nagkatinginan ang mga matatanda at hindi na nag-usap. Bueno, nakapagdesisyon na ako. Hindi na kailangang sabihin pa. Lei Gang, pumunta at kumuha ng isang bagay. Matigas na sabi ng matandang punong nayon. Napabuntong hininga si Lei Gang, tumango, tumalikod at naglakad palabas. Napatingin sa akin si Ning Yu at ang iba pa. Napatingin ako sa iyo at natahimik sandali. Saglit lang, nagmamadaling bumalik si Lei Gang na may dalang itim na tela, sa kanyang kamay. Tumango ang matandang punong nayon at tumingin kay Wang Siman, babae, ito ang gusto mo.
Sa pagtingin sa mga bagay na dinala, ang mga taga-nayon ay nag-usap-usap. Kahit sila ay hindi alam kung ano iyon. Ganyan sila, hindi na kailangang magsabi pa ni Ningyu at ng iba pa. Isa-isa nilang tinitingnan ang mga bagay na nasa kamay ni Lei Gang na medyo kakaiba. Hindi nila talaga maintindihan kung bakit gusto ni Wang Siman ang mga bagay-bagay sa oras na ito, lalo pa ang gusto ni Wang Siman, kaya natigilan ang punong nayon at isang grupo ng matatanda. Ang isang lalaking pumunta dito ng walang maskara ay maaaring malaman kung ano ang nasa nayon. Ito ay talagang kakaiba at mahirap maunawaan. Sinulyapan ni Wang Siman ang matandang pinuno ng nayon, tumango, bahagyang itinaas ang kanyang kamay, at pagkatapos ay direktang binuksan ang itim na tela sa bagay. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!